Kami po ay nagpupuri at napapasalamat sa inyong dakilang pangalan at ihanda niyo po ang aming mga puso't isipan sa aming pagsamba at bigyan namin ng daan ang inyong buong na diwa na mangusap at mangulo sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tawag sa pagsamba. Halina ating ipagdiwang ang buhay. Ngayon ang araw na ating sama-samang kikilalanin ang biyaya ng Diyos na nakalaan para sa bawat isa. Alalahanin mo ang iyong malilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahon hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Darating ang araw na tayo iuwi sa seminaryo ng buwan at marami ang namangin sa lansangan. Alalahanin mo siya pagkamumbal siya sa loob ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos. Ngunit narito ang paanyaya niya sa atin. Lumapit kayo sa akin para maligtas kayo, kayong lahat sa buong mundo, sapagkat ako ang Diyos at maliban sa akin ay wala ng iba pa. Ang lahat ay lumulog sa akin at sila'y nangangakong magiging tapat sa akin. Manatili tayo sa katapatan sa pananalig sa Kanya na siyang muling pagkabuhay at buhay. Manalangin tayo. Diyos na may akda ng buhay, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa biyayang malakit ng araw na ito. Hinihiling namin sa banal na Espiritu na kami ay pangunahan sa aming pagsamba at pag-alaala. Nawa ang aming buhay ay kakitaan ng kagalakan sa patuloy na paglilingkod sa iyo. Patid namin na hindi sapat ang aming mga salita para ipakita sa iyo kung gaano kalaki ang aming pagmamahal at pananalig sa iyo. Kalugdan mo nawa ang aming pagsamba alang-alang kay Kristo Jesus. Amen. Sa
Purihin natin manamangga. Makakaupo na po ang kapulungan. Ganito ang pag-iikayat sa atin ni Apostol Santiago. Sinasaluhan ng Diyos ang mga mapagmataas, ngunit binibigyan niya ng biyaya ang mga makakumbaba. Ipasakop nga ninyo ang inyong mga sarili sa Diyos. Labanan ninyo ang Diablo at siya ay lalayo sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong mga kamay. Kayong mga taong nagdadalawang isip, dalisayin ninyo ang inyong mga puso. Magdalamhati kayo. Maghinagpis kayo at tumangis kayo. Palitan ninyo ang inyong pagtawa ng pagdalamhati. Palitan ninyo ang inyong katuwaan ng kalungkutan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at kayo ay itataas niya. Gumawa tayo ngayon ng ilang sandali ng katahimikan para sa mapagkumbabang paglapit sa harapan ng Diyos upang pagsisihan ang mga nagawa nating kasalanan. Magkaroon po tayo ng ilang sandali ng matahimik na pananalangin at ating ihayag sa Diyos ang ating mga nagawang kakulangan at kailangan sa Kanya. Pinatitibay ang aking pananalig at talos ko ang pagpig ng pag-ibig. Ngunit ang pagsakop niya'y di ko malibig hanggang ang kanyang mukha ay mamasig. Si Jesus ay wala na kapantay, maunawain kaibigan. Pinagawang aking mga kasalanan at ako'y dahil tayo tumanggap ng pagpapatawad at pagpapagaling, ating ibukas ngayon ang ating mga sarili para sa habag, kapayapaan at pag-asa na kaloob ng Diyos na nagmamahal sa atin ng labis. Ito ang mabuting balita na ating tinanggap na marapat nating ibahagi sa iba. Sapagkat tayo'y pinakalooban ng awa, masaganang pagpinagpala at biniyaya ng Espiritu na kanyang mga bunga upang ipamalas sa buhay nito ang katangian ng isang matapat na alagad ni Kristo at kasama ng ating kapwa. Hawak kamay nating tapusin ang takbuhin na sa ating harapan hanggang kamtan natin ng tagumpay sa kanyang kaharian. Salamat sa kagandahan loob ng Diyos. Batiin natin ngayon at abutin ng kapayapaan ang bawat
isa. Tayo ng lahat ay tumayo, magkamayan at magbatian, habang inaawit po natin ang This is the Day. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na gawa ng kasalanan. Ay masaya, at purihin siya, at purihin siya. Oh, ito ang araw na gawa ng Diyos. Ay masaya, at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw na gawa ng Diyos. O mahal kita sa Panginoon, o mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kalwalhatian mo, o mahal kita sa Panginoon. I love you, oh I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Palapakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Bali, ito po yung mga birthday celebrants. Kami for November. Nauna kami tapos sa November 12 naman po si Elder Loida. 23 si Giselle, si Chacha. Sa 24 po si Kuya Boy, hindi Plaza. Tapos sa 27 naman po si Elder, hindi. Ano ba sa happy birthday? Awitan po natin ang happy birthday. Para naman po sa mga activities po. Every Wednesday po yung prayer meeting and Bible study, 7 p.m. po. Choir practice po, Sunday, 1 p.m. Then, Children Alok Sundays po, 9 a.m. May mga pabalita po ba tayo? Si Arlen. Magandang umaga po sa lahat. At sa pabalita po on behalf of Church Council, last Friday po naganap na ang meeting with the Settlement Committee at ipinahayag na po natin sa kanila ang votation result ng konsilyo at maging ang evaluation. So, aantayin lang po natin ang sulat from the settlement na i-endorse po nila ang ating import para po sa panibagong termino dito sa Indonesia. So, ating pong palakpakan ng ating administrative pastor, Reverend G. Eduardo. At para po sa referendum, at ito po ay confirmation ng congregation
ay sasabihan ko na lang po kayo ng update kung kailan ito gagawin. Kasi po, aantayin pa po natin yung sulat from the settlement. So, hinihiling po namin na ang mga regular members ng UCCP Pasay nawa po ay maging kompleto tayo o at least marami tayo during the referendum para po sa confirmation ng ating pastor. So, sa pangalawang announcement po, kung napansin niyo sa kada news, meron po tayong another envelope, ang memorial offering in celebration of Memorial Sunday. So ito po ay yearly natin ginagawa. So paano po ba ito? Ang equivalent po ng kada taon, for example, kung ang mahal niyo po sa buhay ay 5 taon ng lumisan, ika-times 10 lang po natin ito. So equivalent to 50 pesos. So dito po natin siya ilalagay as memorial offering. At ang pangatlong pabalita po ay mayroon pong short meeting lang ang Church Workers Volunteer Committee. Ito po ay consisting of Financial Secretary, Head of Elders mamaya, together with our Administrative Pastor, para po i-discuss sa kanya ang resulta ng evaluation. At pinakahuli po, after po ng choir practice, hinihiling ko po ang mga choir members na manatili para lang po sa short meeting, para po sa proposal na meron po tayo para po sa darating na activity natin this coming December for the Christmas celebration at in celebration din po ng Happy Birthday Jesus. Maraming salamat po. Mapagpalang umaga po mga kapatid. Good morning! Tayo po ay napapasalamat sa Diyos sa panibagong buhay at lakas na kanyang pinagkaloob sa atin at sa panibagong buwan ng Nobyembre upang tayo po ay patuloy na maglingkod sa Kanya. Merry Christmas po mga kapatid! Tayo po ay napapasalamat din sa Panginoon sa nakaraang buwan sa Kanya po patuloy na pagbabahay at pangunguna sa ating iglesia, sa pagtugon po ng ating Diyos sa ating mga pangangailangan at higit sa lahat po sa inspirasyon upang tayo ay magpatuloy. Sa buwan po ng Nobyembre, ating po pinagdiriwang ang buwan ng Educasyong Theological o Theological Education Month. At sa buwan po ito, bibigyan natin na kahulugan kung ano ba para sa atin ng Diyos. Hindi naman po ibig sabihin ng teolohiya. At kung ano ang Diyos para sa atin. At kaugnay po dyan, sa susunod na linggo, ay ating po pagdiriwang ang linggo ng Teolohiya o Theological Education Sunday. At pagkatapos po muli tayo ng exchange pulpit. Ang inilingkod po ay magbabahagi ng mensahe sa UCCP San Miguel, sa Noveleta, Cavite. At ang Pangulo naman po ng Samahan ng mga Manggagawa sa katawan po ni Pastor Julie Ann Quiros, ang siyang magbabahagi naman po ng mensahe dito sa ating iglesia. No? So, panalangin niyo po kami na nawa ay maging mabunga at maging matagumpay po ang yearly na exchange pulpit po na ating ginagawa ng Bukwa. Every year po, twice po tayo nagkakaroon ng exchange pulpit. No? Every August, yan po ay Mission Sunday, and November, Theological Education Sunday. At bahagi po ng ating ding pagkilala sa buong ito. Yun pong ating panalangin at pag-uhubog at paghahanda sa mga manggagawa ng ating Panginoon sa susunod ng mga panahon. No? So ito rin po yung time para i-encourage, i-panalangin at mag-recruit po ang ating iglesia ng mga potensyal na mga susunod po mga manggagawa ng Panginoon. Para lang po sa inyong kaalaman mga kapatid, ang ating po konferensya, meron po tayong 2 iglesia lokal na walang destinadong pastor. At talaga meron po tayong shortage. Hindi naman po sa ating mga church workers. Kaya, ipanalangin po natin na ang buwang ito sa masusunod pong panahon ay maging daan ng Panginoon para po mapukaw
at na-encourage ang ating pong mga church members na maging bahagi po ng full-time ministry ng ating Panginoon. No? Yan po ang ating panalangin. Sa darating po na Martes, ang samahan po ng mga manggagawa sa South Manila Cluster, o po South Manila Cluster, ay magdadaos po ng monthly fellowship. Ito po ay gagawin sa UCCP Taco. No? So ito na lang po natin din ang mga gawain ng ating konferensya sa buwang ito. Ang ating pong kapatid na May Abad, napaka-aga mong nag-chat kanina. Kaya nagpapaalala po sa ating iglesia lokal na daluhan po ang nalalapit na 10th Family Fun Run. Yan. So sabi niya po dito, sa mapagpalang araw, paalala po, paki-include sa ating balita at malasakit pang-iglesia. 28 days to go po. Ang ating LCSMC 10th Family Fun Run, November 29 po ito. Sa Sports Park ng General Trias sa Cavite. Alas 5 po ito ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. So extra effort po talaga ito. Ano po ang gawain ito mga kapatid? Ang pagkat po ay nabigyan po ng daan 10 years ago upang bigyan po ng wellness, ang ating lupang pangangatawan. Pangalawa po, fellowship. At pangatlo po, para mapagdaanan yung mga pangangailangan po ng ating retired church workers, ng ating mga ministerial students, at yun pong pinapangarap ng ating konferensya na magkaroon ng sariling opisina at building. So yun po yung ating paglalaanan para po sa ating fund run. Yung mga ticket po ay may halagang 300 and 400 na sa ating kapatid na Myla. Ay mga ticket po niya. So, mga kapatid, bahagi po ito ng ministeryo ng CSRD ng ating konferensya. At ang CSRD po ay umalalay din sa atin. Sa ating pag-aasikaso ng titulo ng ating church. So nawa po ay magkaroon din po tayo ng bahagi sa fund-run na ito. Pag-usapan na lang po natin kung paano pagkaso November 29 pa naman ay patuloy din tayo makipag-ugnayan sa ating kapatid na May. Ganun din po, sa darating na November 15 ay gaganapin po natin ng Advent Teachers Empowerment Program. TEP3, magpapasko na talaga. So sa November 15 po, paalala sa ating CEN, ang ating pong Teachers Empowerment Program 3 on Advent and Christmas season. Okay? November 15 po yan. At sa iba pong mga gawain ng ating CROs, paalala na lang po sa ating mga Pangulo, ang alam po ang ating CWA at UCM ay meron ding gawain this month. At maging ang ating pong CYR. Okay? So patuloy din natin sila kasama sa ating mga panalangin. At nagpapasalamat po tayo sa ating Diyos sa pagpapagaling at pagpapalakas po sa dalawa nating mga kapatid na lately po ay na-confine sa hospital. Unang-unang dyan ang ating chairperson, kapatid na Thea. Salamat po sa Panginoon at nakasama ka na muli namin at sa ating elder Imet. So salamat po sa Panginoon din at okay na po kayo. And of course, sa iba pa nating mga kapatiran, sa patuloy po na paghipo ng Diyos sa inyo, sa ating kapatid na Ana, meron po siyang mga medical challenges din ngayon. At of course, ating kapatid na Joey, sa iba pa po na nagsusumikap na mabuhay sa mundo ito. Patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Ganun din po, ating wini-welcome ating kapatid mula po sa UCCP Calvayo sa Samar, si kapatid Lakinan Moho. At tayo, ako ay naghahanap ng buhay bilang isang seaman. Diyan po siya naalis sa may Harrison. So, Brother Kinan, po ang guidance sa Panginoon ng sa inyo.
At salamat din po sa host ng ating prayer meeting and Bible study last Wednesday sa sambahayan po ng kapatid na Myla at Joy. No? Thank you very much po. At kay si Amber at si CJ. Ayan. So thank you very much po sa inyo. Okay, meron pa po ba tayong ilang mga kabalita pa? Siyempre, yun ang last but not the least. Ating pong pinagpapasalamat sa Diyos at pag-iingat sa sambahayan po ng Dinilasan. Una-una po kay Israel sa kanya rin recovery. And of course, ang pagbabalik ng ating kapatid ni Sophie. Ayan. So sa iba po natin mga kapatiran, maraming salamat po at patuloy tayo pagpalain ng Panginoon. Kung wala na po tayong pabalita, tayo po lahat ay tumayo bilang ng pag-alam sa pagbasa ng ating banal na sulat. Ang unang pagbasa ay mula sa Bagong Tipan, sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuho sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatanungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Sa unang pagharap ko sa hukuman ay walang sumama sa akin. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit sinamahan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang makapangaral ng lubusan sa lahat ng himpi. At ako'y naligtas sa tiyak na kamatayan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin ng ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Pasalamatan natin ang Panginoon. Sagutang pagbasa mula sa aklat ng mga awit. Pagpupuri at pagpapasalamat, awit ni David, upang awitin ang punong mga awit, marapat na ikaw, O Diyos, o Zion ay papurihan. Dapat ninantok din doon ang pangakong binitawan. Dahil sa kasalanan, lahat sa iyo ay lalaki. Kung ito ang pagkukula, kaya ako nanunti. Gayun naman, tatawagoy ka ng parin. Silang mga hinirang mo, upang sa templo manahan, silang mga pinili mo'y mapalad na tuturingan. Magagalak kaming lubos sa loob ng templong banal, dahilan sa dulot itong pagpapala sa nilalang. Panginoon kinikinig, sa pagkakasal ng Diyos, ang luwa, Panginoon pinutubos. Kahit sino sa daigdig, sa ibayang karagatan, may tuwala sila sa taglay mo kabutihan. Sa taglay mong kalakasan, mga mapundok tumatatag, dakilang at ang lakas mo ay sa gawa na hahayag. Ang ugong ng karagatan, iyong pinakatalim, at anong malalaki sa panahon ng nangyari. Magiging mga pagpulunan nila mga nagagad. Dahilan sa ginawa mo mga bagay na dakila, natatakot ang daigdig at ang buong sangnilikha. Bunga nitong ginawa mo, sa galak ay sumisigaw, buong mundo kahit saan sulok nitong daigdigan. Ang salita ng Diyos, purihin ang Panginoon. Nanatili po tayo nakatayo sa pagbasa ng ating batayan talata. Ang ating pong pagbasa ay mula po sa Lumang Tipan, sa aklat po ng Kawikaan, Kabanatang 10, versikulo 7 hanggang 9. Proverbs chapter 10, verses 7 to 9.
Ang alaala ng matuwid, mananatili kailanman. Ngunit, pangalan ng masama ay tiyak na mapaparang. Magandang payo ay tinatanggap ng pusong may unawa. Ngunit, kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan. Ngunit, ang may liong landas ay malalagtat balang araw. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. We praise thee, how we serve you, we work and volunteer. Are we the ones who truly will stop your kingdom near? May we, your church, be humble in serving you each day. For pride will never help us to walk your kingdom way. May we know your forgiveness, our need for mercy too.
Salamat po sa ating koro. Ang mensahe na inyong inawit ay isang panagdagang inspirasyon sa ating pagninilay sa mga kanito. Tayo po lahat ay manalangin sa ating pong pagtuloy na pagbubuklod o aming Diyos. Ang inyong banal na diwa ang susumangin, ang inyong banal na Espiritu muli ang umuhaw sa aming mga puso't isipan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay sumapit na sa panibagong yugto ng buwan ng Nobyembre. Kahapon po at kasama ang buong bayan. Atin pong binigyan ng daan ang tinatawag po nating All Saints Day. At ngayon naman pong araw na ito ang tinatawag ng All Souls Day. Ano ba ang pagkakaiba nito? Ang All Saints Day po ay isang pagkilala sa ating mga nauna na mga nalingkod at nagtapat sa ating Diyos. Na kanila po inialay ang kanilang buhay para sa pangalan ng Panginoon. Ito po yung mga Christian martyrs and saints. At sa araw nito, ay atin namang binibigyan ng daan yung tinatawag na pag-alaala o a day of remembrance sa mga mahal natin sa buhay na nauna na at nasa piling na ng ating Panginoon. At masasabi po natin na meron tayong pagtingin sa dalawang aspeto ng paksa ng kamatayan at ng buhay. Pareho po natin pinagdiriwang ang buhay at ang kamatayan. Sa pananaw ng pananampalatayang Kristiyano, ang buhay ay isang handog mula sa ating Panginoon. Kahapon po ay nadiwang ng kaarawan ng ating kapatid na Myla. 40th birthday po niya. So, belated happy birthday mamaya po ay alam ko meron 40 salo-salo. Yung amin pong mga kapitbahay nagsimula ng pandila. Dahil, of course, November 1 yan. Siguro nagtataka po yung ibang mga kapitbahay, bakit ang ingay-ingay dito na Myla? Samantalang nagninilay ang buong bayan, may nagsasaya doon at makanta pa ng video okay. O rin nga ay napapatingin at natitingin dito sa amin yung mga kapitbahay. At na-realize ko po mga kapatid na pwede mo nating ipagdiwang ang buhay at ang kamatayan. Sapagkat tayo po ay mayroong Diyos na buhay na nagtagumpay laban sa kapangyarihan ng kamatayan. In death and in life, we celebrate God's presence. Pinagdiriwang po natin ang presensya ng Diyos sa buhay man o sa kamatayan. At ito po yung una natin nais bigyan ng pansin sa umagang ito. Na ang ating pong pagtitipon sa umagang ito ay isang pagdiriwang. Bakit nga ba ang mga Kristiyano magmula po sa kapanganakan hanggang sa paghahatid sa uling hantungan? May service. Hindi mo ba kayo nagtataka doon mga kapatid? Birthday, weddings, binyag, special occasions. Bakit pati sa panahon ng kamatayan at kalungkutan diriwang tayo? At hanggang sa paghahatid natin sa uling hantungan, naroon ang pagpupuri at pasasalamat natin sa Diyos. At yun po ang karunungan na pinapaunawa sa atin ng ating talata sa umagang ito. At ang aklat po ng kawikaan ay isang kalipunan po ng kasulatan o kalipunan ng mga manunulat na punong-puno po ng wisdom o karunungan. Ito pong sumulat dito mga kapatid ay hindi lamang isang tao, kundi isa po silang grupo. Isa pong grupo na merong karunungan. Saan po ba nagsisimula ang karunungan? Malinaw din po na sinabi sa ating aklat, sa aklat ng kawikaan, na ang kasimula ng karunungan ay ang pagkatakot sa Diyos.
Alam mo ninyo, meron hong pagkakaiba ang karunungan at ang kaalaman. Yung pong wisdom and knowledge. Ito, lagi kong binabanggit po ito eh. Nung ako po ay high school, paborito ko si Ernie Baron. Meron po siya tinatawag na knowledge power, yung kanyang program niyan sa radyo. At siya po yung announcer, weather forecaster ng Channel 2. Naalala niyo ba siya? Ano? Ginaya naman niya ni Vic Soto sa Channel 7. Ernie Baron naman yun. Yung may biyak sa likod. Naalala niyo yan, ano? So si Ernie Baron po ay isang siyentipiko sapagkat na-invento niya po yung Baron antena. Ano po yung Baron antena? At yung pong tetrahedron na na parang aluminum at meron po siya tinatawag na cleansing diet na ang kanya pong opisina ay dyan sa Kamyas, sa Kamuning. No? So meron po siyang program na knowledge power. At naalala ko po, nakatawag pa ako sa kanya noon. Na-record pa ako sa tape yan. Naalala mo ba yun natin? Ay, hindi mo na maalala. O, papaalala ko sa iyo ngayon, ha? Tumawag tayo sa sa landline ni na Kuya Joey. Nag-check ko po na tinanggap po yung tawag ko. Tapos sabi ko, ate, record mo yung sa tape. Di ba dati, record na naman yung sa cassette tape. Na-record po yung tanong mo sa kanya. Ang tanong ko po ganito, Ma'am Ernie, ano po ba ang pampalaki? So, tinaro ko ni Ernie Baron. Sabi niya, pampalaki ng height ko. Kasi po, maliit po ako nung high school. So, yun yung aking tinanong sa kanya. Sayang talaga, hindi nawala na yung tape na yun. Pero tanda ko po, yun ang aking tinanong sa kanya. At bilib na bilib po ako kay Ernie Baron sapagkat siya po ay tinaguriang walking encyclopedia. Lahat po na pwede niyong itanong, yun ang old version ng Google. Pag tinanong mo kay Ernie Baron, alam niya. Pero ano po ba ang pagkakaiba ng kaalaman at karunungan? Ang kaalaman po ay pwede nating ma-acquire sa mga tinatawag nating learning institutions. Kaya nga po tayo mayroong pagsusumikap na pag-aralin ng ating mga anak. Mula po kinder hanggang kolehiyo. May tinatawag po tayo mga further studies. Ano po yun? Masteral hanggang doctoral. Pero, sabi po sa ating banal na kasulatan, ang karunungan daw po ay nagsisimula sa pagkatakot sa Diyos. So kung tayo ay merong pagkatakot sa Diyos, meron po tayong tinataglay na karunungan. At hindi po lahat ng tao ay merong karunungan. Ganun din po, hindi naman ang lahat ng tao ay merong kaalaman. Pero meron po kong kilala na bagaman siya po ay hindi nakatapos ng elementarya, punong-puno ng karunungan, sapagkat siya ay may pagkatakot sa Diyos. Alam niyo, kung may pagkatakot sa Diyos lang itong mga nai-involve ngayon sa corruption, palagay ko hindi mangyayari yan. Ang isang ugat ng ating problema sa bayan ito, dahil wala tayong pagkatakot at pagkilala sa Diyos. Dahil kung meron tayong pagkilala at pagkatakot sa Diyos, magdadalawang isip tayo na gawin ang mga bagay na hindi kaaya-aya. So, ang aklat ng kawikaan po ay nagpapaalala sa atin ng dalawang bagay. Unang-una, ang alaala na matuwid ay mananatili kailanman. So kung bigyan ng salita bigyan ng pansin yung salitang alaala. Pag sinabi mo natin memory, hindi lang po ito isang phenomenon o isang bahagi ng ating tinatawag ng brain functions. Di ba, meron tayong minsan yung loss of memory, no? Pero hindi rin eh. Kasi minsan ng tao, kapag nakagawa ka ng hindi maganda sa kanya, sasabihin niya, hindi ko makakalimutan yan hanggang mamatay ako. Tinatawag po tayo mga selective memories. May mga bagay naman na inaalala natin na masasaya at iba pa.
Pero bago po natin makita ang kahulugan ng alaala, nabibigay po ito ng refleksyon sa tinatawag nating mga imahe, mga larawan. Anong uri ng larawan, Pastor? Larawang kupas ba? Sabi ni Jerome Avalos. Ngunit sa mga sandaling ito, hindi pa rin ako nagbabago. Sapagkat taglay ko pa rin ang iyong lumang litrato. Diba? Pictures, mga kapatid. Larawan. Nung hindi pa uuso yung digital at itong cellphone, meron talaga tayong kultura sa ating bayan na maglagay po ng mga pictures. Hanggang ngayon meron akong picture ng amin sa pamilya namin. Immediate pa pictures na namin, yung iba pa. Dahil binahaho kami sa kung wallet ko, wala, na-wash out na po yun. Pero bagaman hindi ko natin nakikita yung tinatawag na imahe, nananatili po yung tinatawag na alaala. Memories. Sabi ni Rico J. Puno, nung tayo namamasyal sa Luneta, na walang pera. Memories. Para po sa aklat ng mga ngaral, ang alaala po ay isang pagpapakita at ekspresyon ng kabutihan ng Diyos sa taong may pagkatakot sa Kanya. Kaya nga po sinabi niya dito, ang alaala na matuwid mananatili kailanman. So kapag tayo daw po ay may pagkatakot sa Diyos, may pagkilala sa Kanya, at may iniwang legasiya, hindi po tayo makakalimutan ng tao. At ito po yung tinatawag nating pag-alaala sa mga nanauna sa atin na meron pong pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Tayo po ay inihahanda ng Panginoon sa susunod na buhay buhay na walang hanggan. Yan po ang ating tinatanaw bilang mga mananampalataya. At kasama po sa ating pagpapahayag ng paninindigan ng pananampalataya na darating ang panahon na tayo magkakaroon ng great reunion ng ating mga mahal sa buhay na nangauna na. Alam niyo, pag may namamatay sa atin sa church, no? Lagi ko po sinasabi, welcome to our reunion. Kasi totoo nga naman, no? Pag may namamatay, sakala po tayo nakikita. Kung ganun po ang ating pag-take stand dito sa lupa, ganun din po ang ating pagtatanaw sa kabilang buhay. Na magtitipon po muli ang mga tapat sa Diyos, ang nanindigan para sa Diyos, at ang nagpahayag ng kanilang pananampalataya. Ito yung tinatawag po natin Great Reunion. At ito po yung ating tinatanaw sa mga oras na ito. Hindi ko lang alam kung ano ang itsura. Pero naniniwala po ako na magkakakilala pa rin tayo noon. Yun nga lang, iba na ang ating estado. Nasa tinatawag po tayo ng spiritual realm. Na kung saan kapiling na natin ang Diyos pagpawalan hanggan. Ngayon ang tanong, paano ho tayo maghahanda patungo sa buhay na walang hanggan? Kung inihanda ng Diyos ang kanyang dakilang anak na si Jesucristo upang magtagumpay laban sa kapangyarihan ng kamatayan, ano naman ang ating ginagawang paghahanda patungo sa buhay na walang hanggan? At yan po ang kailangan natin hingin ng tulong sa Diyos. Sapagkat hanggang tayo po ay nasa katawang panlupa, meron pa po tayong pagkakataon na lumihis sa kanyang kalooban. Meron po tayong laging tendensiya na tumalikod sa kanya at makagawa ng mga hindi kaaya-ayang bagay. Pero dahil po sa habag ng ating Panginoon at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu at sa pamamagitan po ng pag-asang ibinigay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus,
tayo ay magtataglay ng buhay na walang hanggan. At ito po yung ating nais bigyan ng pansin sa umagang ito. Na sa pag-alala po natin sa mga nangauna sa atin, taglay po natin ang pag-asa na dulot ng ating Panginoong Kristo ng buhay na walang hanggan. Subalit kinakailangan din po natin magsumikap at magsikhay para paghandaan po ang ating great reunion. Sumunod po mga kapatid at panghuli. Ang ating pagtitipon at pag-aalala sa umagang ito ay nagpapatunay na sa mabuhay man o sa mamatay, tayo ay sa Panginoon. Kung tayo po'y nabubuhay, idinidedicate natin ang ating sarili sa Diyos. Lahat ng ating ginagawa ay para sa Panginoon. At ganun din daw po, maging sa kamatayan. Sapagkat tayo po ay mula sa Diyos at tayo ay magbabalik sa Kanya. Nangangahulugan na ang ating dahilan sa mundong ito ay para sa Panginoon habang tayo ay nabubuhay. At kung tayo po ay mamamatay, tayong lahat ay para sa Panginoon. Mga kapatid, ang kamatayan po ay hindi hadlang sa ating pananampalataya. Ito po ang ating passage. Ito po ang ating magiging paraan para kamtin ng buhay ng walang hanggan. Bago tayong matakot kung sakali man na dumating tayo sa puntong ito. Sapagkat ang kamatayan ay paraan upang tayo ay kumaharap sa ating manlilikha. Sabi nga po ni St. Francis of Assisi, for it is in dying that we will born to eternal life. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ating pong pagnilayan ang sinabi po ni Watchman Nee. It is a fact that the Lord Jesus has already died for you. It is also a fact that you have already died with the Lord Jesus. If you do not believe in your death with Christ, you will not be able to receive the effectiveness of death with Him. Freedom from sin. Tayo po ay darako na sa pag-alaala sa mga nangauna na sa atin. Mga kapatid, alalahanin natin na ang buhay ay maiksi lamang na panahon. Darating ang araw, tayong nilikhang mula sa alabok ay magbabalik sa alabok. Kaya't marapat lamang madamitin ang ating buhay at lakas sa paglilingkod sa Kanya. Alalahanin natin ang tinurang ito ni Apostol Pablo. Ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon. At lalo na ngayon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay man o kamatayan. Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Sapagkat iyak ang mga pangako ng Diyos sa mga tapat sa Kanya hanggang kamatayan. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy, hinihintay natin may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Gawin natin ngayon ang pag-aalay ng mga kandita at panalangin. Tayo po ay manalangin. Sa oras ito, Panginoon, ay aming binibigyan ng daan ang pag-alaala sa mga mahal namin sa buhay na nasa nilang piling. Amin pong inaalala ang aming kapatid na Albert. Sa mga oras na ito ay aming inihahayag na siya ay nasa inyong piling.
taglay ang buhay na walang hanggan na yung ipinangako sa Kanya. Wala nang sakit, wala nang paghihirap. At patuloy niya tinatamasa ang inyong dakilang pag-ibig o aming Diyos. Aming hinalala ang aming kapatid na Orin Pargo sa kanyang naging buhay at paglilingkod sa iglesia niya. Ganun din po sa iba pa naming mga kapatiran na nasa inyong piling. Ang mga magagawa ng iglesia nito, ang mga naging tagapanguna ng iglesia nito, kasama ang aming kapatid na buhay din nasa bilang tagapangulo. At sa iba pa namin mga kapatiran, Panginoon, na hindi po namin nabanggit ang kanilang pangalan, inaalala po namin sila sa mga oras nito. At ang kanilang mga iambag para sa inyong kapurihan ay patuloy namin binibigyan ng pamamaraan upang ipagpatuloy namin. O Panginoon, sa mga oras na ito, kami mga nabubuhay pa, ay panghawakan namin ng pangako na inyong binitawan sa amin. Na sino mang sumampalataya sa inyo ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ito po ang aming pinangahawakan sa oras nito, Panginoon. Na bagaman kami sumapit sa kamatayan, aming tatagayin ang inyong ipinangako sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig, sa inyong pagmamahal sa amin. Bagaman hindi po kami karapat-dapat, ay inyong ginawad ang buhay na walang hanggan para sa inyong mga anak at sa inyong mga lingkod. Panginoon, pagsumikapan naman namin na magbalik loob sa inyo, pagsisihan ng aming mga gawang kakulangan at kahinaan. At hiningin ang inyong pangunguna, ang inyong gabay, ang inyong presensya, ang pangunguna ng inyong banal na Espiritu sa aming mga puso at isipan. At sa mga panahon ng Panginoon na kami ay nagkukulang at nagkakamali, bigyan niyo po kami ng sapat na inspirasyon upang ituwid ang lahat ng mga ito. At samahan kami at pangunahan ng inyong mabag at biyaya. Panginoon, hindi kailanman magiging kalituhan ang pag-asa na dulot ninyo sa amin. Hindi kailanman magiging kawalan ang kamatayan, sapagkat ang kamatayan ay isang paraan ng pagtatagumpay. Kung kaya ito, Panginoon, ang aming ipinapahayag at pinagtitibay sa mga oras nito. Ito po ang aming pagsamang panalangin sa pangalan ni Jesus, na muling nabuhay at nagtagumpay laban sa kamatayan. Amen. Wika ni Martin Luther, sola faith, by faith alone. Nabubuhay tayo araw-araw sa pananalig na ang Diyos ang palapagkaloob ng lahat ng ating mga pangangailangan. Nasusulat at kung ako ay may buhay, hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa Diyos na umibig sa akin at mag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Sa diwang ito, buong puso tayong maghandog na makakaloob ng pasasalamat sa biyaya ng buhay at kaligtasan na bigay sa atin ng Diyos. Gawin natin ngayon ang paghahandog ng ating mga alay, mga pangako at iba.
pasasalamat sa iyong dakilang kaloob ang aming mga handog, o Diyos namin tapat sa lahat ng panahon. Tanggapin mo po nawa ang aming mga alay, simbolo ng aming taos-pusong pagtitiwala sa iyo. At ibukas ang aming buhay at palad sa pangangailangan ng Ina. Amen. Ating pong awitin ang himno ng paghahanda sa ating sakramento ng Kalalakunan. At mamaya po sa ating pangwakas na himno ay ating pong iaalay ang ating memorial. Ating pong awitin ang Aba Ako ng Diyos. Sa Panginoon, tayo ngayon ay nagkakatipon upang makiisa sa ating Panginoon sa Kristo. Ang Evangelistang si Lucas ay nagtula ng gabi. Sa unang araw ng Sanlinggo, ng araw na si Jesus, ay mabuhay na maguli mula sa mga patay. Siya ay nasa mesang kasalo ng kanyang mga alagad. Dumampot siya ng tinapay at piniraso ito. At ibinigay sa kanila at ang kanilang mga mata ay napusal nila at nakilala nila si Jesus. Ating ngayong ipupagtangin ng may pananampalataya. Ang tinapay at alak nito para sa banal na layunin bilang simbolo ng katawan na dugo ng ating Panginoong sa Kristo. Tayo po ay manalangin. May bigin namin, Ama, nawa ang Panginoong sa Kristo na aming takila at kataas-taasang saserdote ay makapiling namin tulad nung siya ay kasama ng kanyang mga alagad. At mahayag nawa siya sa amin sa pagpiraso namin ng tinapay at pagbabahagi sa sarot. Sa iyo ang kapulihan at kalwalatian. Kasama ng iyong anak na aming Panginoon
at ng banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Amen. Ang tinapay na ito nating pinagpipira-piraso ay sagisag ng ating pakikisa sa katawan ni Jesus. Ang sarong ito ng bagong tipan na ating pinagpapala ay sagisag ng ating pakikisa sa dugo ni Jesus. Ito ang aral ng kasulatan na ituturo sa ating samantalang sila'y kumain. Dumampot ng tinapay si Jesus. At matapos magpasalamat sa Diyos, kanya itong pinagtira-piraso at ibinigay sa kanyang mga alagad. Kunin ninyo, ito ang kanin, ito ang aking katawan. At wika niya at patuloy na sinabi at kanyang hinawakan ng saro at pasalamat sa Diyos. Uminom ko yung lahat nito, sapagkat ito ang dugo ng tipan na aking pinagtitibay at ibinubuhos sa marami. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na hindi na ako muling inom nitong alak mula sa ubas hanggang sa araw ng bagong alak ay inumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos, pagindapatin mo po kami sa pagtanggap ng katawan at dugo ng anak mo si Jesus. Kasama ang aming mga kapatid sa iglesia nito at sa buong daigdig. Loobin mo po na maging bahagi ito ng iyong pagpapala sa buhay namin na iyong mga anak. Upang kami man ay maging bisig mo sa paglilingkod sa sakatauhan hanggang sa kami ay tawagin mo na sa iyong tiging sa iyong kaharian. Tanggapin mo po, Ama, ang aming pagtatalaga ng buhay at paglilingkod sa banal na pangalan ni Jesus naming mananakop at tagapagligtas. Amen. At ngayon, mga kapatid sa Panginoon sa Kristo, aking ibinibigay sa inyo ang tinapay at ang alak na siyang sagisag ng katawan ng dugo ni Jesus. At pakikisa naman natin kasama ang ating mga kapatid sa buong daigdig sa kanyang ministeryo. Ang lahat niya ay inaanayahang magsinulog sa dulan ng ating Panginoon. Ngunit pagsumakitan ninyong higit na laki pagarian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Wika ng ating Panginoon, ako ang daan ng katotohanan ng pamumuhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko.
Tayo po ay manalangin. Basta sa inyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na tumanggap ng biyaya ito ay bilang pag-alala, Panginoon, sa iyong kalagayan sa aming buhay. Tulungan ko po ang Panginoon na maging katanggap-tanggap sa iyong salita at gawa ang biyaya ito ng iyong kaluwan at ng iyong lubo na aming pinagsaluhan ay patuloy na maging daan upang kami, Panginoon, ay patuloy na mananampalataya at maging malakas sa pananampalataya ito. Pagpalain mo nga nawa kami, Ama, sa bawat ng bawat isa sa amin, sa aming pagsahak ng panibagong paglalakbay sa aming buhay. Dala, Panginoon, ang aming pasasalamat sa iyong pamamagitan ng iyong pagtibos ng iyong buhay at pagpapasabi sa Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Tayo po lahat ay tumayo at ating pumulitin ang himno ng paghahawa.
kayo manalangin. Makapangyarihang Panginoon at walang hanggan, na sa pamamagitan ng pag-ibig na aming nadarama kay Kristo, ay nagatid ng katiyakan na kailanman na hindi kami maaaring mahiwalay sa iyo, ng buhay man o maging sa kamatayan o ng alinmang puwersa na nasa aming paligid. Pakinggan mo ang aming mga dalangin at pasasalamat para sa lahat ng mga mahal namin sa buhay na namayapan at nasa iyong piling ay nagbalik. Nang iyon ay amin silang inaalala na may pagmamahal at pamumulila. Mangyari naman sa kanila ang iyong nasa at maging sa amin na naghihintay sa iyong pangakong pagbabalik upang maganap na kami ay magsama-sama muli sa iyong piling kung saan ang walang hanggang buhay ay naroon. Kaaliwan mo ang manatili sa aming mga puso habang patuloy namin pinangahawakan ang tagumpay na pinagkaloob mo sa amin ng magbagong kasalipinan. Sa pangalan ng Kristo Jesus na aming buhay at kaligtasan, ito ang aming panalangin. Amen. Humayo kayo ngayon nagagalak sa Panginoong Diyos, makipaglaban sa mabubuting pakikipaglaban ng buhay, tapusin ang ating takbuhin at manatiling tapat sa pananampalataya. At ang Diyos ang siyang sumagip sa inyo sa kasamaan at si Kristo Jesus nawang maglaan sa inyo ng putong ng katuwiran at ang Espiritu Santo ay pagkalooban kayo ng biyaya at lakas upang maganap ang kalooban ng isang Diyos sa inyong buhay. Umayo tayo ng nangangahawak sa katiyakan ng kaligtasan ng buhay na walang hanggang kaloob sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya naman humayo tayo sa kapayapaan upang mahalin at pagtipulan ang ating Diyos at kapwa. Amen. Miles, take na natin. Oh, pakita na natin. Ano pa?